In this video, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman yung pwede mong makuha sa SSS Maternity Benefit online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Mag-login na ako, so click ko tong member. From here kasi, pwede na nating malaman yung pwede nating makuha na benepisyo nga mula sa SSS Maternity Benefits. Mag-login lang ako dito gamit yung user ID and password. Close ko lang to. From here, pwede na tayo makapag-check online. Also from here, pwede ka na rin mag-apply ng maternity benefit. Also ng loans na din. So kung wala ka pang user ID and password sa SSS, meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide. Andito yung video na yan kung saan pinakita namin yung mga requirements and ano pa dapat yung malaman para magkaroon ng SSS online account. Kapag meron ka ng SSS online account, magkakaroon ka na ng user ID na pwede mong pang login mula dito. And kung ang question nyo is, meron na kasi akong SSS number. Automatic ba na merong SSS online account? Hindi. Kapag meron na kayong SSS number, doon pa lang kayo pwede mag-register ng SSS online account. So from here, ang gagawin ko na is inquiry, and then eligibility, and then sickness and maternity. From here, piliin ko lang tong self-employed voluntary maternity. By the way, itong view na to, yung self-employed maternity, is makikita lang para sa mga female SSS member. Kung sakaling sa male, obviously wala to. Ang makikita nyo lang is yung sa sickness. So, click ko to. And then, confinement start, ibig sabihin, kailan yung na-confine ka sa hospital or dun sa lying in. Let's say, this week, ito yan. And then, kailan ka nanganak, let's say, pwedeng same day or 10. Select delivery type. Depende nga pala sa delivery type ninyo kung magkano yung pwedeng makuha. Let's say sa normal, and then delivery number nga pala is pang ilang beses mo na itong mag-claim ng maternity benefit. So, halimbawa, pangalawa, ilagay lang yung number 2, scroll down natin, and then click submit. From here, makikita na kung magkano yung makukuha ko. That's 60,667. Ito kasi yung kinuha niyang contribution. By the way, ang ginagawa ni SSS is kinukuha niya yung pinakamataas na contribution within the 1 year or yung 12 months before yung semester ng panganganak mo. So, ano yung semester ng panganganak? Una, alamin muna natin kung ano yung semester. Ang ibig sabihin ng semester is 2 magkasunod na quarter. Yung quarter naman is 3 magkakasunod na buwan na nag-e-end ng March, June, September, December. So halimbawa, ito yung buong kalendaryo natin sa isang taon. Basically, hinati lang sa 4 yung mga buwan. That's why nag-e-end sa March, June, September, at December. Yan yung mga quarters natin sa taon. At yung semester naman is 2 magkasunod na quarter. Ibig sabihin, 6 na buwan na magkakasunod basta magkakasama yung dapat na buwan sa isang quarter. Halimbawa, January to June, April to September, July to December, and then pag October, papunta na sa next year, October to March the following year. So parang ganito lang siya, basta 2 magkasunod na quarter ang susundin dito. So kailan ang semester? Halimbawa, buntis ako ngayon and then manganganak ako ng July 2024. Ibig sabihin parang binilang ko na yung 9 months. Ang quarter niyan is ito, July to September. Since ang kailangan natin tanggalin is yung semester, ito siya, April to September. So, i-cross out na natin siya. Bakit? Kasi hindi ito kasama sa i-compute kung qualified ka ba or magkano yung makukuha mo sa SSS. Instead, katulad nito, again, July 2024 yung alam mong manganganak ka, bibilang ka ng 1 year prior to this semester or 12 months bago itong semester na to. Halimbawa, itong March, yan yung first month prior this semester, 2 months, 3 months, 4 months, hanggang sa magbilang ka ng 12 months. Itong April 2023 to March 2024, yan yung i-consider natin kung nakapaghulog ka ba ng at least 3 monthly contribution. So, kung nakapaghulog ka, halimbawa ito, pasok ka na or eligible ka na for SSS maternity benefit. So kahit saan dyan, let's say magkakahiwalay, basta pasok dun sa 12 months bago yung semester ng panganak mo, qualified ka na. So kung qualified ka, pwede na kaya yon? Pwede na, kaya nga lang, may chance ka kasing mapataas yung pwede mo makuha. Halimbawa dito, nag 3 months ka lang at minimum yung hinulog mo pa, ang pwede mo makuha is 7,000 pesos kasi 4,000 lang yung kinonsider niya. Pero kung gusto mong mapataas, katulad nito,
pwede ka makakuha ng 70,000 pesos. Ang gagawin mo is dapat aware ka kung paano yung computation. Katulad nito, let's say, ito ulit yung semester. Alam na natin yan. Ang next step is hanapin yung pinakamataas or yung 6 na buwang may mataas na monthly salary credit. Yun yung 12-month period bago yung panganak mo. So, halimbawa dito, 7,000 lang kung 3 hulog. Pero kung gusto mo makakuha ng 70,000 pesos, maghulog ka ng 6 na buwan. At yung 6 na buwan na yon within that 12 months, is dapat taasan mo na yung monthly salary credit. Katulad nito, ang maximum kasi is 20,000 pesos. Pero ibig sabihin ba niyan is 20,000 pesos yung dapat na ihulog ko monthly? Hindi. Kasi ang dapat mo lang ihulog is based dito. Kung mapapansin nyo, kanina 560 yung hinulog, pero 4,000 yung monthly salary credit niya. So, pakita ko ulit dito. 560 yung hulog, 4,000 yung monthly salary credit. Ito yan. So, ang ibig sabihin lang ng table na to is magkano yung katapat na monthly salary credit nung hinulog ko. Which is ito yan. Kung naghulog ako ng 2,800, ito, ang monthly salary credit ko is 20,000. Yun na yung maximum. So, kung maghuhulog ako ng 2,800 for 6 months within this 12 month bago yung semester ng panganak, ang equivalent niyan is naglabas ako ng 16,800 na hulog sa SSS. Pero ang makukuha ko naman in total is 70,000 na benefit mula sa kanila. Yan ay kung normal or cesarean delivery. Pero kapag miscarriage, iba pa yung computation niyan. Pero pag solo parent naman, mas mataas. Pwede ka makakuha ng 80,000 pesos. So again, ito yung computation and mas pag-uusapan pa natin yan later on. So balik tayo dito sa SSS. Mag-login lang ulit ako. So dahil may idea ka na sa semester and kung ano yung buwan na kukunan ng contribution or ng computation, this time mas mag-make sense na yung makikita natin dito. Katulad nito, kapag nag-inquire ulit ako, eligibility, sickness and maternity, click ko lang to. Halimbawa, this month na ako manganganak. Ito siya. And piliin ko lang yung delivery date kung kailan manganganak mismo. Let's say normal. Scroll down ko lang, click submit. And 104,000, 60,000 yung makukuha ko lang. Pero let's say, dito kasi sa SSS maternity benefit, pwede kang mag-late filing. Let's say nanganak ka last year or 5 years ago, pwede pa rin mag-file. Ina-allow ng SSS na up to 10 years simula nung nanganak ka or nakunan na mag-file sa kanila. At ang tawag na nga doon is late filing. So, halimbawa, for that case, click ko yung back, maternity. Let's say mataas yung mga contribution ko dati. Lagay ko dito is January this year din ng 2023. And then, pang ilang delivery or panganak na. Let's say normal. Scroll down ko lang, click submit. And ito, nakuha niya yung pinakamatataas kong hulog nung 12-month period bago yung semester na panganak. Tigto 20,000 yung salary credit ko rito. Pag nag-scroll down, 70,000 yung makukuha ko. So from here, malalaman mo na kung magkano yung possible mong makuha. And from here, magkaka-idea ka na paano kung gusto kong pataasin yung contribution ko. Pwedeng-pwede basta nakaabot ka dun sa deadline of payment ng monthly contribution mo. Hindi kasi pwede yung last year, babayaran mo sa SSS. Hindi nila ina-allow yon unless for special cases. Pero normally, may deadline talaga sila. Pero in this video sa baba, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa kong approach para mapataas yung possible na makuha kong benefits sa SSS. Kasama na dito yung advanced generation ng PRN. And mas mag-make sense yan dito sa video sa baba. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!